welcome Team Unbearable. Ayun, mga ka-Unbearable channel, maraming salamat po sa inyo. Oy, grabe. Alulita di Diyos Katsuki, I hope you're doing well. Alam mo naman ako, tibot, sinisipon-sipon pa rin. May mga bashers tayo na pag nagbabati ako ng unang-una, sabi, dal. Pwes, manigas ka dyan. Ay, hello na rin kay Lani Chuleco Mitchell at kay Marietta Green. Mga kaibigan natin yan. So anyway, 2-in-1 tayo ngayon kasi pag-uusapan natin. Na-amaze ako at natuwa dito kay Emilien Vigier. Oh, hindi ko alam kung tama pag-pronounce ha. Itong si Emilien Vigier ay French-Filipino. Na 3 years na pala silang magkarelasyon ni Joshua Garcia. Sa panayam na nabasa namin na sinulat ni Bernie Franco ng PEP, nakakatuwa siyang basahin kasi yung 27-year-old na businesswoman at alam namin na may mga negosyo at nasa ibang larangan ay tawag dito bilang isang negosyante at content creator, talagang hinever natin siyang maliban sa mga ilang incident before na nakakasama siya ni Joshua sa mga pagpunta-punta sa mga pagbabakasyon, pero never talaga siyang umepal, meaning alam mo yon, yung nangialam sa buhay-buhay, sa exposure ni Joshua as an actor. And kahit nga content creator siya, never niyang ginamit si Joshua sa kanyang mga content, di ba? Sabi nga niya dito, na-interview kasi siya, yung sinulat ni Bernie Franco ay mula sa interview sa kanya ni DJ Chacha, ang kaibigan natin si DJ Chacha, last January 30, 2026, sa podcast yata ito ni DJ Chacha, no? Na sinasabi nga niya na kinote dito ni Emilia na we'd like to keep that private. Ibig sabihin yung at least relasyon nila may itinatago pa rin pribado kasi pareho nga sila nakikita ng madla at nakaka-believe na umabot na pala sila ng 3 years. You know, dahil nga sa hindi naman sila masyadong, kahit sabihin natin pinangingialaman sila ng mga ibang bashers or ng mga ibang gusto lang walang masabi, mangialam lang, kung ano nung intriga na until now napapanindigan marahil ni Joshua. Kasi si Joshua, nung huling namin makita yan at narinig namin na sa isang nagpo-promote ng isang proyekto niya, talagang napakamalihim niya na pag-usapan yung tangang pribadong buhay niya na pinaniniwalaan namin ngayon dahil dito sa interview ni Emilian. Kasi nung that time na very sila ni Julia Barreto pa yata yung kasama niya na may isang event na magkasama sila na habang si Julia nung that time ay kinonfirm na masaya ang buhay niya, ayaw man niyang sabihin break na sila that time ni Gerald, pero parang ang pag-confirm niya sabi niya solo na siya, parang ganon. So anyway, to cut the story short, nakakatuwa kasi ganitong mga relasyon yung nakikita nating nagtatagumpay o kumbaga nagtatagal kasi nga marunong kumilala at marunong manimbang ang bawat isa ng alam mo yon kung anong pakikisama at anong klase ng pagpapahalaga ang binibigay ng isa't isa sa kanilang relasyon. Yon. Kasi sabi nga dito rin ni Emilian ayon sa interview, importante na irespeto ang karelasyon anuman ang trabaho nito. Although alam naman nating lahat, masikat naman at pinag-uusapan si Joshua, laging may public appearance, laging napag-uusapan sa publiko. Pero bilang content creator din at negosyante itong si Emilian, alam naman natin na may sarili hindi siyang mundo at may mga group of friends din. At doon nga ako mahanga, ang Unbearable channel ay doon mahanga kasi nga napapangalagaan nila at nasusustain nila at umabot na sila ng 3 years. At ngayong magba-Valentine's Day, ay, wish lang natin na bonggang-bongga na talaga namang tawag dito, na i-celebrate nila ito ng bonggang-bongga, lalo pat sinabi ni William na hindi siya yung klase ng tipong silosa sa kanyang karelasyon. Kahit pa nga sabihin natin maraming nai-involve, ang daming binubuyo, ang daming mga nakaka-eksena ni Joshua, mga kapwa niya artista, sabi niya manhid na siya sa pagiging ganyan. So maganda ang dynamics kumbaga ng kanilang relasyon at wini-wish natin dito na sana nga magtagal. And speaking of magtagal, ay ba'y napakatagal ng issue na talaga namang may latest sighting na naman kina Mark Alcala, ang mayor ng Lucena City, at si Catherine Bernardo. Kasi sa isang mall, hindi na talaga itatagi. Although naka-face mask itong si Catherine, siyempre nag-iingat dahil nga may virus na naman.
Tapos hindi mo talaga may tatanggi na si Mark Alcala yung kasama niya. So, sabi ng mga kaibigan namin, lalo na dyan sa Lucena City at ang pamilya Alcala, sa pangunguna nating kaibigang si Engineer Arnold. Oh, ayan, kinote na naman kita Arnold Alcala, na talaga naman daw hindi lang balitang-balita, kundi nagiging parte na ng halos pagbibigay ng impormasyon ang pangalang Catherine Bernardo sa mga constituents diyan sa Lucena City, lalo pat may mga ilang nakakasite di umano na nagpupunta rin talaga si Catherine sa siyudad na yan. So wala pa mang pag-amin, wala pa mang sinasabing sila na or whatsoever, pero enough na nakikita sila. At alam mo yon, may mga nakakakita sa kanila ng ganito, ganyan. Di ba last time, nakita sila na nag-dinner sa isang na-chinika din sa atin ng isang friend natin sa restaurant na yun sa Makati, na merong something, may kakaibang ugnayan sa dalawang ito na hindi lang alam natin friends na ganon. So now which, nadideserve naman yun ni Catherine kasi it's about time kung nakapag-move forward na nga itong si DJ dahil meron na siyang Kayla Estrada, siguro naman panahon na rin para masabi. Kaya lang, yun nga dahil siguro sa mga isyong politikal, dahil politiko itong si Mark, sa mga isyong may pinirmahan pang kontrata, may mga kasulatan ganitong stipulation or mga items na dapat na sinusunod pa, or hindi natin masabi, maybe sa showbiz career niya ay mayroong mga reglamento or may mga regulasyon na kailangan ganito, ganyan. So hindi natin masabi. But for now, hindi naman na-deprive siguro or dinideprive ni Catherine ang kanyang sarili na magkaroon ng karelasyon. O dila, masaya tayong lahat. So kung masaya tayo sa Joshua at Emilian, masaya rin tayo kay Mark at saka kay Catherine. Back to back, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus, nagpapasalamat sa mga sponsors, sa mga bashers. Thank you pa rin po sa inyo. O kahit medyo ganito pa rin ang boses natin, after several, hindi lang weeks no? Months na rin. Yun po, yun. Sa mga nagtatanong at nangungulit pa rin kung ba't wala na ako sa Maritas University, isa po ito sa mga kadahilanan kung bakit kailangan maghinay-hinay tayo sa ating mga ginagawa. Again, maraming salamat. I love you.